Ipinabulaanan ng Philippine National Police na posible umanong tumaas ang bilang ng kriminalidad sa bansa kapag tuluyang naamyendahan na ang pagpapahintulot sa mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. Samantala, pabor naman ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption sa hakbang na ito, pero kailangan daw magkaroon ng malawakang public consultation. Ang detalye sa balitang ito ni Kim Salinas. Mainit na usapin ngayon ang nais ng Philippine National Police na pag-amyenda ng Comprehensive Firearms and Ammunition Law kung saan papayagan na ang pribadong individual na magkaroon ng semi-automatic firearms katulad ng isang M14 rifle. Ayon sa PNP, sa pamamagitan nito mababawasan ang bilang ng loose firearms na umaabot sa humigit kumulang 700,000. Ito nga po yung kagandahan nito na once na maingganyo, ma-encourage po natin sila na i-renew yung kanilang mga baril at doon for those who intend to own and possess this type of firearms po, papasok po yan sa data system natin. And once nga po na ito ay magamit po nga sa krimen, ay mabilis na po silang matrace dahil nga dumaan sila doon at nandun na sila sa database po ng Firearms and Explosive Office po. Sa kabila nito, marami ang kumukontra rito dahil posible raw tumaas ang bilang ng kriminalidad katulad ng nangyayari sa ibang bansa. Nananawagan ako sa aking mga kasamahan dito sa Senado na sa lalong madaling panahon, hindi lamang resolusyon, kundi baguhin na natin yung batas na yan at talagang ipagbawal na ang semi-automatic at pati na rin itong M14. Hindi talaga po pwede yan. Bagamat nauunawaan ng PNP ang mga agam-agam ng marami patungkol dito, nilinaw nila na tanging definisyon lamang ang babaguhin at hindi ang substantive part ng naturang batas. Hindi mangyari yung pangamba po ng iilan. Ang inaasahan nga po nating mangyayari dyan ay bababa po yung krimen natin. Sa kabila nito, pabor naman dito ang grupong Volunteer Against Crime and Corruption. Walang kasiguraduhan na bababa ang krimen, pero wala ring numbers o kasiguraduhan data na tataas ang krimen. Kaya nga ang hiling lang natin, let us give it another chance. It will be a big equalizer against local terrorists, well-organized crime groups, and also external aggression. Sa datos ng PNP, humigit sa 5,000 gun-related incident ang naitala noong 2022 at kulang-kulang naman sa 5,000 noong nakaraang taon habang nasa 800 na ang naitala simula nitong Enero. Gayunpaman, hiling ng grupo na magkaroon din sana ng malawakang public consultation. Kung pwede, bago i-roll out ngayong end of March, magkaroon ng malawakang, thorough public consultation na ma-involve po nila dito yung multi-sectoral members ng society katulad ng kayo po, mga tri-media, civil society, non-governmental organization, members of the church. Pero sa ngayon, nananatili pa rin naman na bawal ang paggamit ng semi-automatic rifle ng mga sibilyan hanggat hindi patuloy ang naaamyendahan ang batas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.